Public approval of ICC drug war probe is growing. Ay, halaka. Halaka. Handa ka na ba, Diggs? Handa ka na ba, Shi Digong? Handa ka na ba? More Filipinos are now supporting the ongoing investigation of the ICC into the previous administration's campaign against illegal drugs, a survey conducted by SWS showed. O, pakisagot nga to. Pakisagot nga to. Pakisagot na lang yan. Ito yung medyo mas relevant na survey. An SWS survey conducted December 8 to 11 found that 53% of the respondents support the statement the ICC should investigate drug-related killings during the Duterte administration. Dito kayo dyan. Pabor ba kayo dyan sa ICC o hindi? Kayo dyan sa chatroom. Gusto niyo na bang mag-imbestiga ang ICC sa Pilipinas? Gusto niyo bang mag-imbestiga ang ICC sa Pilipinas? Ay, ayan na. Sige, comment nyo nga dyan sa baba. Kung gusto niyo mag-imbestiga ang ICC sa Pilipinas. Ay, actually, pwede ako maglagay ng poll. Lagay tayo ng poll. Lagay tayo ng poll. Kaso sa YouTube lang to, wala sa Facebook na ito eh. Gawa tayo niyan. Start poll. Ayan o. Gusto niyo bang papasukin ng ICC sa Pilipinas? O yan, boto lang kayo dyan. Nakita niyo ba? Saan ba lumalabas? Saan ba lumalabas yung survey? Hindi ko nakikita eh. Saan ba? Ano niya? Ang dami. Yes agad. 80%. Yes agad. Grabe kayo. Grabe kayo guys. Grabe kayo dyan ha. Ang bilis nyo. Wala man lang mag-no. Sana may mag-no, di ba? Nag-no naman. 23%. Ay, grabe. Ang dami 77. 180 votes. 182. Wala, lang natin pag-usapan yan. Lagay lang natin yan dyan. Okay, tuloy natin yung topic natin. So, ayun nga. It was composed of 25% who strongly approve and 28% who somewhat approve. Ayun lang. Ako, personally, ayoko kasi kapag sinabi ko na gusto kong pumasok ang ICC sa Pilipinas, para ko na rin sinabing walang kwenta yung pinag-aaralan ko. Parang walang kwenta yung pag-aaral ko ng abogasya. Yun. So before tayo tumuloy sa ating topic, as usual, syempre, sanay na kayo dito. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, tayo muna yung magka-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. Ayan. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po yung magpadala na inyong remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay yung bank details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Diba? Kasi kapag pinapasok si ICC, we're also admitting na tinatanggap din natin na bilang bansa, hindi tumatakbo ang ating judicial system. So, para saan pa itong ginagawa kong paghihirap na to? Para saan pa to? Diba? Nag-aakasya na lang ako ng panahon. Ganon. But anyway, basahin natin yung survey. Support for the ICC probe increased from 45% to 20%. Strongly approve and 25% somewhat approve. Obtained in the similar survey conducted in March of 2023. So, ang laki pala ng tinaas. Ang laki ng tinaas nyo from 45 to 53%. Meanwhile, those who disapprove of the ICC investigation decreased from 24% to 21%. Pareho kaya nasa survey natin. Halos pareho lang yung 24%, 21%. Nasa 20s din tong survey natin eh. Kung nakikita niyo yung resulta ng survey. 76% ang nagsabing oo. 24% ang nagsasabing hindi. So halos pareho lang. Hindi nagkakaiba. Sure ako na random tong audience natin. Diba? Kung saan kayo nanggaling. Anyway,
The survey results were presented by SWS Vice President Gerardo Sandoval during the 2024 SWS survey review held at AIM on Thursday. The latest survey also found that 57% of the respondents agree that the government should allow the ICC investigation regarding the drug-related killings during the Duterte administration. 57%. Yun lang. Tumataas. Dati, 48% lang na dapat daw obligahin na yung gobyerno na papasukin na si ICC sa bansa. Ngayon, tumaas siya to 57%. This does not bode well for Xi Digong. This does not bode well for Xi Digong, guys. Delikado tayo dyan. Kaya siguro na natataranta na si Xi Digong. Diba? Bakit? Ba't siya natataranta? Ito sinabi niya eh. Ito sabi niya, walang pakialam ang ICC sa akin. Hindi nila ako mahuhuli talaga. Mahuli nila ako patay. Ano ang authority nila to come in and arrest people? Wala. Kaya pag pumunta sila, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga. Ayan. May pagbarilan daw siya, guys. Tingin nyo, kaya niyang gawin to? Kaya niya. Ikaw ba naman may 300 plus na baril eh? Diba? Ikaw na may 300 plus na baril. Kaya. Kayang-kaya. Armahan mo lang yung mag-arma ka lang ng 300 na tao, pabantayan mo sa bahay mo sa Davao eh. May pagbarilan ka talaga. Meron pa isa siyang sinabi kahapon. Kahapon to, meron pa siyang bago kanina sa kay PBBM naman. Ang sabi niya, hindi ko kailangan ang tulong ni Marcos. Sa issue ng ICC, hindi ako pahuhuli ng buhay. Ito yung isang ito yung kalahati ng statement. Kasi si Global Daily Mirror. Ito lang yung kinote niya yung sa bandang huli. Pero may nauna pa diyan. Ito yung sinabi niya ni Xi Digong sa naunang parte. Hindi hihingi ng tulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa issue ng paghahabol sa kanya ng ICC. Ito ang inihayag ng dating presidente sa isang panayam sa kanya sa radyo kasunod ng patuloy na investigasyon ng ICC sa umano'y war on drugs nito sa panahon ng kanyang administrasyon. Talaga? Panindigan mo yan, ha? Panindigan mo yan, ha? Xi Digong. Ang sabi niya, Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Hindi ko kailangan si Marcos. Alam ko, hindi iyan ang intensyon ni Marcos na takot-takutin ako na arestuhin ako ng ICC. Sarili ko itong, it started even before me. Before him. Bakit kaya pinaltan ni Digong yung sasabihin niya? No? Ba't kaya pinaltan ni Digong yung sasabihin niya dito? Sarili ko itong, it started even before him. So ito na nga, tapos tinuloy nga dun sa yan, magkabarilan. Uubusin ko yung mga yan. Galing, no? Palakpakan. So ito yung ito yung pinagmamalaki nila na political genius, master strategist, art of war. Nagpapanik. This is an obvious sign of panic, mga kutsero. Kala ko pa hindi duwag. Bakit parang araw-araw na lang yata puro ICC at ang Mindanao Secession ang pinag-uusapan na ito. Parang yung nagpaparinig. Ganun yung sistema eh. Nagpaparinig, 'di ba? Parang batang nagtatantrums, no? Ganun yung dating ni Digong dito eh. Ganun yung dating nung sinasabi. Ngayon, mga kotsero, ganito kasi yan. Kung let's say pumayag ang administrasyon sa tawag dito, pag-issue ng arrest warrant ng ICC sa bansa. Kung sakali man. Hindi ho ICC ang mag-i-issue ng warrant of arrest. It's our government.
Gobyerno ho natin ang mag-i-issue niyan. Sino ang lalapit kay Digong? PNP. PNP. Tapos sinabing ito ni Digong. Sinong babarilin niya? PNP? Akala ko ba mahal na mahal niya ang PNP? Akala ko ba mahal na mahal niya ang ating kasundaluhan at ang PNP? Akala ko ba si Xi Digong mahal na mahal ang bansa? Akala ko ba may ganun? Handa ba siyang magkaroon ng SAF 44 Part 2? Sa Davao City nga lang magaganap. Sa Davao City magaganap. Hindi sa Mama sa Pano. May kakayanan siya o meron siyang 300 baril December 9, 2023 pa to. May mahigit 300 siyang baril Kaya niya. Kaya niyang pumalag. Ang tanong, sino ba mag-i-issue ng warrant? Yan. Kaya nga mga kotsero, sino pala magsaserve? Di pala mag-i-issue. Sino ba magsaserve ng warrant? Local natin, local government. Kaya nga itong sinabi, ICC needs government consent for activities in the Philippines. Kailangan ng consent ng ating gobyerno, sabi yan ng ating DOJ. Hindi sila basta-basta makaagalaw dito sa Pilipinas nang walang paalam sa ating gobyerno. The ICC needs to seek prior consent from government agencies in the Philippines before conducting official activities in the Philippines according to the DOJ. Any presence of international bodies such as the ICC within our jurisdiction must be in accordance with our Constitution and relevant laws. Prior consent and approval of relevant departments including the DFA, DILG, kung saan kasama ang PNP, and the DOJ must be obtained before any foreign entities can conduct official activities within our territory. Kasi wala kasing walang enforcement body ang ICC. Wala siyang enforcement powers. It is what it is. Tingnan niyo si Putin, may arrest warrant. Na-aresto ba siya? Hindi. Bakit? Ayaw mag-cooperate ng Russian government. Natural, siya kasi yung presidente ng Russian government. Ganon din dito sa Pilipinas. Kahit mag-issue ng warrant of arrest ng ICC, kung hindi magpa-participate ang government of the Philippines, walang magagawa. Walang magagawa. Walang magagawa. That's it. It is what it is. Ngayon, kung may public clamor, tulad nito, 53%, ang laki nito 53%, this may hold sway sa opinion ng gobyerno. Alam nyo mga kotsero, tayo pong Pilipinas is a democratic republican form of government. The democratic republican government. Ibig sabihin, republic, ibig sabihin nun, power emanates from the people. Ang kapangyarihan ng gobyerno ay nanggagaling sa taong bayan. Democratic kasi may kalayaan ng bawat mamamayan ng Pilipinas na diktahan kung saan papunta ang bansa. Kung 53% ang nagsasabi na, pa-aresto nyo na yan. Di ba po persa ang gobyerno? Kung more than 53, paano kung umabot ng 80, 90%, 100% ng mga Filipinos ang nagsabi na, arestuhin na yan si Digong. Papasukin na yan dito sa Pilipinas. Yung ICC na yan, pa-aresto nyo na yan. May magagawa ba si Digong? Wala. May magagawa siya kung maihihiwalay niya ang Mindanao. Diba, aabalahin niya ang buong bansa para lang makataka siya sa ICC. Tingnan nyo ngayon puro sakuna sa Mindanao. Puro sakuna. Sa Davao pala. May statement na ba si Digong tungkol sa mga baha dyan sa Davao? Diba mga supporters lang ang nag-iingay? May pa-donation drive pa mga supporters niya. Siya mismo, meron? I doubt.
May nabalita ba? Parang wala. Mas inuuna pa niya to. ICC. Unahin ang ICC. Unahin natin yan. Marami ng Pilipino may gusto. Alam nyo mga kotsero, kahit pa paano, swerte pa rin si Digong. Kahit pa paano, swerte pa rin si Digong. Hanggang kanina, sinabi ni PBBM, hindi magbabago ang posisyon natin sa ICC. Swerte mo, si Digong. Siguro nga, bangag ang presidente. Dahil ganito siya. Siguro nga, bangag. Imagine, binalanghya mo na't lahat-lahat, pinoprotektahan ka pa rin. Di ba? Binalahura ka na, binalahura mo na't lahat-lahat, pinoprotektahan ka pa rin. Yan ang strong leader nyo. Yan ang strong leader nyo. Yan ang ibig sabihin nun. Sinabi niya kanina, our nation as a sovereign entity possesses the inherent right to determine our own legal framework and address internal matters without any interference from external bodies. So, sabi doon ni PBBM kay Remulla, the ICC holds no jurisdiction over the Philippines. Though the country has withdrawn from the ICC, he said this clearly showcases our unwavering commitment to upholding national sovereignty and preserving the integrity of our justice system. Hindi ko kailangan ng tulong ni Marcos. Alam niyo yung mga tawag dito? Yung pa-strong, yung pa-strong ang effect sa buhay. Akala mo malakas tsaka matatapang, ganun. Pero sa totoong buhay, nanginginig pag mag-isa sa loob ng kwarto. Feeling strong. Pero yan natin siya. Swerte lang talaga siya. Itong si Xi Digong. Swerte lang talaga siya. Swerte lang talaga siya. Mabait si presidente. Hindi kasing walang yan nila. Swerte lang talaga nila. Kasi kung ibang presidente to, mga kotsero, wala. Tapos na ang boxing. Tapos na boxing. Kung si Lenny Robredo yung nanalo, tapos ang boxing. For sure. Wala tayong Duterte na pinag-uusapan ngayon. End na natin to. Tapos na yung topic natin. Ganun yun mga kotsero. Anong ending poll natin? End poll. Screenshot ko para makita ng lahat. Baka sabihin, pinipake news ko eh. Baka sabihin nyo, pinipake news ko yung resulta eh. Pakita ko sa inyo yung result ng survey natin ngayon ha. Ayan. Gusto nyo bang papasukin na ang ICC sa Pilipinas? 69% said yes, 30% said no. 749 votes. So more or less, hindi naman nagkakalayo yung numero. Hindi naman nagkakalayo. Although syempre, dahil mas lang tayo, informal tong survey na to, ganun talaga. Okay lang yun. It is what it is. But the fact of the matter is, at least dito sa mga viewers ko ngayon dito sa live stream, mas maraming may gustong papasukin ng ICC sa Pilipinas. Good luck. Good luck, Diggs. Good luck, Xi Digong. Good luck. Alam nyo mga kotsero, again mga kotsero, itong usapin ng ICC, I have a feeling na binibring up lang to for the sake na merong maiba to or to keep the conversation relevant. Pero hanggang kailan nyo gagawin? Hanggang kailan nyo patatagalin? Hanggang kailan nyo patatagalin yan? Na-expiration yan. Hindi habang buhay may kaagat sa propaganda nyo. Diba? Hindi habang buhay may maniniwala sa inyo. So hanggang kailan? Hanggang kailan nyo yan gagawin? Handa ka na, Digong. Gawa ka na ng go bag mo, di ba? Mag-impake ka na ng go bag.
Baka sakaling ano, kailangan mong umalis ng Mindanao. So, pag pumalya yung plano mong Mindanao secession, eh kailangan mong umalis ng Pilipinas. Or, manalangin ka na hindi magbabago ang posisyon ni PBBM dyan sa ICC. Ay, nako. Gamitin mo yung 51 billion ng anak mo. Eh, 51 billion ng anak mo, di ba? Pakinabangan nyo. Baka marami na naman nakamonitor sa akin dito. Ay, nako. Baka nag-iintay uli silang sabihin ko yung Duterte, duwag. Duterte, duwag! So, ayun, mga kutsero. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see all of you in the next Coach Jared Live. Alright, bye everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?